So, good day everyone. So, we are Group G and we are here to present the group report for asynchronous and synchronous counter. So, let's start off with asynchronous. So, ay sir, ako nga pala yung bale mag-explain about sa synchronous counter. So first, dito na tayo sa pinaka-first JK flip-flop natin which is yung ito nga. Siyempre, so ito yung clock. Connected to sa ating 555. So, inano ko lang. So, ano ko na rin yung ibang mga details like yung mga connected dito sa ating switch which is itong J1, J1, K1. Yan, same lang din yan. Dito, dito. At itong preset. So, yan. So, ulit na natin to. Focus na tayo dun sa pinaka-main natin. So, as you can see, this is not Q. Then, connected siya dun sa clock ng second flip-flop. Then, not Q ulit. Connected sa clock nung next flip-flop and so on hanggang sa makarating sa dulo, which is ito. Click na natin. So, yan yung para sa clock. So, yan yung connection nilang apat. Then, so, focus na tayo. Paano naman nag-clear yun? So, nag-clear yung ating JK flip-flop from 0 to 9. Pag nag-9, mag-clear na yun. Babalik siya sa 0 dahil sa function na to. So, yan. Makikita nyo na connected siya dito bago pumunta dito. So, itong mga to, nakalimutan ko explain is mga Q to. Q papunta sa ating 7447. Same. And then yung last is here. Which is connected din naman yun. So, nagki-clear nga pala 'to 'pag dumating yung 1010 dahil dito. Okay, yan. Sa connection ng pin 1 and pin 2 ng NAND gate. Then yung output nun is connected dun sa clear ng lahat ng JK flip-flop. Pero as you can see, may dalawa lang tong connection coming from first and second pin niya which is ito and ito na connected sa Q. So, meaning nun, pag nag 1010 which is ito, ping 1, ito dahil wala naman siyang connection as you can see, then to 10. So, doon na doon na gumagana yung NAND para mag-clear ng para ma-clear niya yung buong JK flip-flop. So, yun lang. Then, ito yung mga connection papunta sa 7 segment. So, yun lang. So, dagdag na lang din ako dito sa asynchronous counter. Itong asynchronous counter, kung bakit siya nakakonect sa NATU is dahil ito ay based sa simulator mismo. Hindi siya yung actual pero ito yung based dun sa simulator para mag-count upward siya. Kaya nakakonect sa NATU to instead sa Q. Pero, next page naman tayo para mas makita talaga kuno nga yung parang actual ano talaga, asynchronous counter, kung saan si Q talaga yung ginagamit. So, next page tayo. Yan, sa asynchronous counter. So, dito sa asynchronous counter natin, is based siya sa 7476. Although, yung ano dito, is wala nga lang tayo dito yung preset, na kung dun sa actual yan, is meron dapat siyang NOT gate, tapos yung input yan is naka-high or naka-1. But since ito naman ay simulation, pwede naman kahit wala na, basta naka-off itong ating mga preset. Tapos ito is naka-enable lang ito, which I want to clarify as well is yung switch dito is pang switch lang yan kung mag-on or off. Kaya naka-connect sa JK flip-flops. Kaya para gumana siya is nakaset siya sa 1 or nakaset siya sa high. Kaya dito is nakaset yung ating mga JK sa high. Tapos itong mga pins natin dito is pang-enable lang para mag-function yung ating mga JK. So, yun yung parang clarification lang din doon sa kaninang asynchronous counter. But anyways, continue on.
Same lang sila ng ating asynchronous counter kung saan itong clock natin is nakakonect dito sa ating pin dito sa clock natin para sa JK flip-flops. Tapos, ang kinukuha niya is low rising input. So, kapag low is magiging 1. So, yun yung input niya. So, low rising input yung ating clock dito. Tapos, yung ating Q is nakakonect sa ating mga clock na kung compare kanina dun sa simulator, sa mismong simulator is a not Q, pero kung sa actual is si Q na mismo yung connect natin dito sa ating mga JK flip-flop dun sa kanilang mga clocks. Then as well, is na isa lang yung nakakonect dito, isa lang yung nakakonect sa ating timer, sa ating clock. Tapos nakadepende na rin sa queue natin kung kailan magsiswitch siya or kailan siya magbibilang ng pataas pa. So, yon lahat ng ating mga queues sa ating Q2 is nakakonect dito sa clock natin na pangatlo. Then, yung Q3 natin nakakonect naman sa pangapat nating clock. So, kung paano tayo, so, based lang siya kung paano tayo gumagawa ng mga synchronous counter from 0 to 9. Tapos, same setup lang din siya, tulad din kanina, kung paano siya mag-reset na kung saan, imbis na AND gate is gumamit tayo ng NAND gate para matanggal natin yung NOT na ito. So, para yung magiging input natin is masatisfy at mag-reset siya na from 1, 0, 0, 1, patapos na magbilang dito is babalik siya sa 0, 0 pag na-meet yung condition na 1010 or 1010, katulad din lang sa in-explain kanina ni Manalo. Then yung ating mga queues is nakakonect dito sa ating decoder or sa ating BCD. Then i-output na lang dito yung data na nabilang from 0 to 9. So, yun lang naman sa asynchronous counter. Then next naman is sa synchronous counter. So, I'm Raven Orlino, who's gonna explain the synchronous counter. So, yung explain ko dito is yung mga connections and why natin ginagamit yung AND gate and yung JK flip-flop dito para gumana yung synchronous counter. So, at first, makikita natin na yung first JK flip-flop natin is connected na agad sa timer natin or yung tinatawag nating clock. Then, bago gumana si JK flip-flop, yung second JK flip-flop natin, kailangan muna makapagbigay ng signal si JK flip-flop 1 muna natin. So here makikita natin yung connections. Ayan. So dito, before siya makapagbigay, after magbigay ng signal si JK flip-flop 1 natin, gumamit tayo ng NGate, which is ito. Yan. So si JK flip-flop natin is yung second JK flip-flop natin, nagbibigay siya ng signal din kay JK flip-flop 3 and 4. Pero nag-work siya one by one. So for example, no, makikita natin dito na yung JK flip-flop second natin na connected dito is yung output ng NGate gate natin ng pinakauna is connected kay JK flip-flop 3. So, dito, makikita natin na yung output niya is connected din kay NGate gate and then yung output naman ng and then yung JK naman natin is connected towards agad kay NGate. So dito, one by one sila nagbibigay ng signal per JK and then hanggang sa umabot ng JK4 natin. JK flip-flop 4. So, kung makikita natin dito, imagine na 0-0 siya and then si JK flip-flop 1 is magse-send ng signal kay JK flip-flop 2 na pwede na siyang maging 1
or gumana. And then, para gumana naman yung mga JK flip-flop to 2, to 3, to 4, is ginamitan natin siya ng AND gate. So, yan. Try naman natin burahin lahat para mas maayos. And then, dito, makikita natin na si JK flip-flop 1, siya lang yung connected sa timer. And then si JK flip-flop 2 to 4 is hindi sila connected mismo sa timer natin. But, kaya tayo gumamit ng AND gate. And then, yung dito naman pumapasok yung reset. So, yung sa reset naman, i-explain siya ni Mr. John Godfrey Releda. So, diretso na tayo dito sa ating reset. So if the bit counts 1010, or if the Q4 and Q2 becomes high value, then, and so Q4 and Q2, then it will reset back to 000. And then, ang kakalabasan nito sa 7 segment natin will be 0.